Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, kumampi na. Nako, Kiko at Risa Hontiveros napahiya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita ngayon dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Si Senator Erwin Tulfo mga kababayan, nabahag ang buntot na matapos siyang maging chairman ng Committee on Foreign Relations dyan po sa Senado mga kababayan. Nag-iba po ng tono si Senator Erwin Tulfo. Grabe, napakabalimbing talaga ng tao nito. Sabi po kasi dito sa balita mga kababayan, Tulfo to ask senators to tone down personal attacks versus Chinese officials amid COC talks. Ayan mga kababayan, ano ba yung COC Well anyway, ang masasabi ko lang dito mga karibin natin ay napakabalimbing ng taong ito. No? Ikaw ang nagsimula, Kayo po ang nagsimula na painitin, di ba? Yung galit ng taong bayan sa China, tapos sasabihin mo ngayon sa mga senador na, ops, kalma muna, kalma kayo dahil ako na ang bagong chairman ng Committee on Foreign Relations. Dati po kasi si Senator Amy Marcos pinalitan po ni Erwin Tulfo, di ba? Ito nga ang sabi ng ating mga kababayan. Tingnan niya natin yung mga komento. Sabi po ni Monet, sabi po dito ni Monet mga kababayan ikaw nagsimula Rich. Oo nga, no? Siya nga ang nagsimula At saka biruin nyo yung inilagay na yung inilagay pong chairman ng Committee on Foreign Relations mga kababayan. Yung may may bahid pa ng hindi pagsunod, 'di ba? 'Di ba yung mayroon kaso ito, 'di ba, mga kababayan? Kaya nga natanggal sa DSWD dito kasi sinasabing ito daw ay Amerikano. Ngayon gagawin pong chairman ng Foreign Relations. Ayan. Tapos ito pa ang nagsimula, no? Ito pa ang nagkarga, okay, sa galit, para magalit po ang taong bayan sa China. Nako, sabi pa po dito ni Marzo, my foot in mouth disease tong mga to dakdak without weighing the implications. Totoo. Hindi po nila iniisip kung ano po ang kalalabasan ng kanilang mga sinasabi, no? Sabi naman ni Dismonda, umorong backlog umurong na. Tulpok talaga. Ayon po yan kay Tom De Guzman. Sabi naman po ni Jomar, kala ko ba matapang? Nakaraan ang lakas at ang anghang ng salita. Sabi dito, nakaraan ang lakas at ang anghang ng mga salita niya against China. Tapos tiklop din pala. Yan na nga ba sinasabi ko wag padalos-dalos sa emosyon. Totoo. Mabuti pa yung mga ordinaryong Pilipino, no? Mabuti pa yung mga karaniwang Pilipino, no? Karaniwang mamamayan ng Pilipinas. Nakakaintindi kung ano po ang posibleng kalabasan ng kanilang mga sinasabi, no? Kasi delikado Delikado po, mas delikado po ang salita mga kababayan, Natauhan din ang ayun umurong ang bayag. Yan na nga ba sinasabi natin. But anyway, kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito sa pagpapakalma ni Senator Erwin Tulfo sa mga nagbabangayang mga senadora patungkol po sa China? Alright, at eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Nako, nagpasalamat po. Sabi po dito si Palace Press Officer Attorney Claire Castro,
Sabi po dito ni Auntie Clara, nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mambabatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po lagi tayo sa katotohanan. Nakita po natin na wala naman po talagang mga merito ang nasabing mga impeachment complaints. Ayan. Ayan po, nagpasalamat po si Yusek Claire Castro, mga kababayan. Matapos pong ibasura ng Committee on Justice, House Justice Committee declared na binasura nga nila yung impeachment complaint ni laban kay President Bongbong Marcos Jr. Due to insufficient in substance, mga kababayan. Pero teka lang, alam naman po natin sa simulat sa pool, mga kababayan, drama po ang lahat ng ito. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, hindi korte yan, Yusek. Aba? Ito, sabi po dito, kasi yung dalawa lang po ang kanilang tinanggap Sabi po dito, given na yan na mahina. Yung pangatlo sana ang matibay, kaso hindi naman tinanggap. Diba? Yung pangatlo. Sabi po dito, ulol nyo. Nako. Hindi pa tapos ang laban dahil ang Congress puro kaya depensa sila sa kanilang among magnanakaw. Takot sila kay sala ni BP Sara. Ang Supreme Court, ang pag-asa. Sabi po dito ni Anton, Hilom, oy, Auntie Claire, Sabi po ni Anton, ibig pong sabihin ng hilom ay tumahimik ka, Auntie Claire. Kaya mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa kadramahan ng administrasyong ito? Pa-impeachment pa kayo, ha? Pa-impeachment pa. Ayun na, wala na yung yung 1 year bar rule, Wala na, nagamit na. Mag-aantay na naman po tayo ng 1 taon, mga kababayan. Ay, nako. Tapos next year, uunahan na naman po nila yan. Magpa-file na naman po sila ng impeachment. Uunahan na naman po nila yan, mga kababayan. Grabe. Ito naman po, mga karibin natin. Pasadahan naman po natin yung mga, sabi po dito, charges recommended versus incumbent and former officials based on leak draft Blue Ribbon Committee report on flood control scandal. Haba, unang tingin pa lang talagang magagalit ka na Ano hindi ka magagalit, mga kaubayan? Wala po riyan yung hinahanap natin. Diba? Eto po. Plunder po, Sabi po dito. Teka nga, basahin muna natin. Sabi po dito, bago sinumiti sa plenaryo, kinakailangan munang makakalap ng 11 pirma ang draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon na naglalaman ng rekomendasyon para sampahan ng kaso ang ilang kakasuhan ng kasalukuyan at dating opisyal na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects ayon kay Senator Panfilo Lacson. Sino-sino po ba itong kakasuhan, mga kababayan? Ito po. Number 1, si former DPWD Secretary Manuel Bunuan, si former Representative Saldico, Senator Francis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla. Si Bong Revilla, nakulong na, mga kababayan, Inuna nila si Bong Revilla kasi may bumulong may bumulong po yung taga Cavite rin. Ito pa, mga kababayan, former Representative Mitch Kahayon, Senator Joel Villanueva. Ayan po. So nakakagigil, Kasi yung ini-expect po natin, wala rito, mga kababayan, So safe na safe po yung magpinsan, wala rito. Nako. Ito po ang sabi ng ating mga kababayan, ng ating komento po nila. Sabi po dito ni Boyet, kailangan pa ba yun kung malakas ang ebidensya? Dihado na naman ang katotohanan laban sa numero. Totoo. To see is to believe. Parang sila din yung unang nagtatanong ng mga engineer. Oo nga
Pag mga yan ang pinusasan, seryoso na talaga ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi pa rin, no? O hindi pa rin seryoso kasi wala naman dyan po yung alam nating lahat, di ba? Kasi hindi po mangyayari ang mga ito. Ha? Hindi po mangyayari ang mga ito kung wala po yung dalawa. Okay? Malamang aatras sa pagpirma ang mga senador na yan. Dahil sa palagay ko, lahat ng mga senador may anomalya. Si dating Senator Juan Clavier lang ang tingin kong walang ninakaw. Sabi mo lahat tapos isa wala. Okay, anyway. Hinahanap na. Sabi po dito ni Darwin, nasaan si Martin? Parang may kulang. Sabi po ni Friends, parang may kulang Tuloy ba yan o tutuluyan na baka naman turuan lang? Siyempre, scripted din mga kaubayan, no? Well, anyway, magpasa man sila or magpasa man sila ng kanilang report, no? Yung Blue Ribbon Report. May nauna na pong report, no? At ang rekomendasyon ay kasuhan si former Speaker Martin Romualdez. Yun po ang minority report ng minority block dyan po sa Senate, mga kaubayan, na kung saan sinasabi po ng chairman na ito ay basura. Basura kasi si Martin. Kung inilagay mo dyan si Bong Revilla sa rekomendasyon ninyo, si Jinggoy Estrada, si Francis Cordero, naku, hindi po magiging basura yan, no? Very very substantial, relevant, no? Yung magiging report ninyo. Kaso, inilagay nyo kasi. Si Martin Romualdez pong inilagay ninyo, kaya yan. Diba? Basura ang tingin ni Senate President Tito Soto at ni Senator Ping Lacson. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang video ito. No, sabi po dito, lagot, nagkagulo sa Senado. Marcoleta, binulabog si Ontiveros at Kiko. Eto, pakinggan po natin ito mga kabayan. Sir Banat Bay, pasok. Ako dun eh. At ito yung medyo hindi lang sa Pilipinas na issue to ha. International, pinag-uusapan ito. Pakinggan ko to sa ibang news abroad, Sen eh. Ano aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak yan. Maraming mga sanasanang mga issue dyan. Aspeto yan. May natin. Simulan natin Para hindi tayo matapos ng isang araw dyan. Yun. Simulan natin, Senador. Ba't ba nagsimula? Ba't pa nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Yun. Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyalis. Okay, opo. Halimbawa, noong January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, Patay tayo dyan. ng J. Tariela, Yun. ay pumunta sa isang Pag mga J talaga, magulo. J. Guevara. J as in Sir Jack. Magulo talaga. Kahit anong paliwanag, di mo maintindihan. sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle. Okay. State Binild. Mhm. Meron siyang discussion doon at meron siyang dalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Oho. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Aha. Hindi ko lang ma-confirm kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol doon siguro sa kagustuhan niya na Magulo yun. Sa kagustuhan niya manggulo. Kagustuhan niya mag-epal-epal. Tingnan natin. Kaya ng kultura. Yes, At doon yata tinanggap siya ng Meko. yung Senado. Hindi Meko. Okay. Hindi siya pumunta sa Meko. Nagpunta siya, sinalubong siya ng yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Oho. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat yan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi Maganda yun. hindi Opo. maganda yun. Oo. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi. Yan muna, unahin natin. Alam mo, ang ganda ng punto dito ni Senator Marcoleta. Tama siya dito.
hindi talaga maganda na tayo manghihimasok dun sa issue ng Taiwan. Remember, dun sa One China policy, tayo ay we are signatory. Ibig sabihin, we support that. So, ano ibig sabihin nito? Ito po yung kinukonsider nila ang Taiwan na probinsya. So, kung dediretso tayo sa kanila, sa Taiwan, at hindi tayo dadaan through the proper channel, ika nga, which is supposedly issue sa kanila to again, China ang may hawak sa kanila. Pero kung hindi tayo susunod doon na tayo ay isang signatory, medyo nakakabastos yun para sa part nila. Ngayon, kung sasabihin ng ilang senador natin, hindi naniniwala kami dito na Taiwan is a different, hindi yan under China whatsoever. Sandali. Huwag ka makihimasok dyan. Huwag ka makisali dyan. Hindi ka kasali. Bakit ka? At saka mga kababayan, no, ang sole architect po ng ating foreign policy ay ang presidente. Bakit naman po makikialam ang isang senador, mga kababayan, no, sa mga usaping panlabas sa ating bansa? Hindi mo nasakop yun. Nako, naging senador ko ng Pilipinas ang asikasuhin mo. Nako po talaga kayo Pumapasok dyan. Bakit ka pupunta dyan ng walang abiso? Christian, I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay irespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka rin-recognize eh. Tama. Ang sinasabi lang kasi ni Marcoleta dito, yung hirit daw nitong senador na to na sinasabi niya ay si itong pangalan nito, si Sharon Cuneta, ang pangalan, si Pangilinan. Sinasabi kasi, yung One China policy ay yun, parang sinasabi, ito ang gobyerno ng Taiwan ay under sa China. Okay? So dapat yun. Sa mga bansa na tulad natin na pumipirma, signatory tayo mula pa lang noong 1975, signatory na po tayo ng One China policy. Ibig sabihin, we agree on it. So, settle na po yun eh. Settle na po ang One China policy noon pa lamang. Kung ihihirit mo yun, doon sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea, o parang sinasabi mo, we respect the One China policy, but please respect also our right in that West Philippine Sea. Remember, So, pinaghalo-halo kasi nitong si Kiko Pangilinan, mga kababayan, no? Matindi ang mga binitawang salita. Kaya, dapat talagang lecturean itong si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga karabinato, and just comment down below. Ayan, maraming salamat po.